Diyos ko po mga kababayan, breaking news tayo. Nako po, ikagugulat ng mga tangalista at bobolista. Kumakalat na po sa social media. Si Tatay Digong ay uuwi na ng Pilipinas. Talagang nag-iimpake na ng kanyang mga gamit. Yung aparador talagang wala nang damit doon. Nasa maleta na. Uuwi na si Tatay Digong. Hala ka, totoo kaya itong mga kumakalat na balita mga kababayan? Nako po, iiyak po yung mga bobolista dito. Yung mga tao ni Dayunyor, mag-iiyakan talaga. Mapapaihi sa kanilang mga brief. Mga kababayan ko. Nako po, kasi naman dito mga kababayan, si US Donald Trump, talagang bubuwagin na ang ICC. Alam naman natin ang ICC ay isang scammer na gagamit ito ni Dayunyor para gipitin ang kanyang mga kalaban. Walang pagkakaiba po sa ginawa kay Senador Marcoleta. Si Tatay Digong pinahuli, pinakidnap, papuntang the Netherlands. So dito, naglungsad ng digmaan ang Estados Unidos. Kasi nga mga kababayan, nabibwisit na ang Amerika sa pagiging tila makademonyong hangarin ng ICC na lahat na lang pakikialaman. Kaya nagagamit ito ng mga ganid, yung mga may sariling interes para ipahuli yung kanilang mga kalaban. Kasi ang nakakabwisit dito sa ICC mga kababayan, kung sino pa yung mga nagtatanggol, sino pa yung mga leader na mabubuti, leader na matitino, yun po ang kanilang pinapaaresto. Kasi nga po mga kababayan, nababayaran sila. Kaya dito, naku po, pasabog ni Atty. Harry Roque, magugulat kayo. Totoo kaya ito mga kababayan na si Tatay Digong ay tinawagan na ni Donald Trump na mag-ready-ready na. Susunduin na ng private jet. Mismong si Donald Trump ay kasama. Nako, iiyak si Dayunyor dito. Manginginig na ito sa takot mga kababayan. Nako, palasyo. Auntie Claire, paano na? Sinabi na Auntie Claire, nag-iiyak hindi raw sakop ng pulisiya ng Amerika ang Pilipinas. Sabi ng Amerika na si Marco Rubio na State Department na lahat ng kaalyado ng Amerika ay magsikalas na sa ICC. At kung hindi kayo kakalas, pati kayo mayayari ni Donald Trump. So dito mga kababayan, ako po, Tatay Digong lalaya na daw talaga. Dito po, nanginginig yung mga tangalista at bobolista. Panoorin po natin ang pasabog. Totoo kaya ito? Disclaimer, totoo kaya ito? Pakibash nyo na naman ako, sabihin nyo fake news na naman. Totoo naman na nagpalabas si Donald Trump ng malaking pasabog na talagang dudurugin niya ang ICC. Ito po mga kababayan, panoorin nyo po. Opisyalis ng gobyerno. Pero habang tayo nakatutok sa impeachment, gumagalaw po ang daigdig. Abay, kailan lang po itong si Mark Rubio na siyang Secretary of Foreign Affairs dahil ang Department of State po ng Amerika ay katumbas ng ating Department of Foreign Affairs, hinimok ang mga kaalyado sa buong daigdig na gumawa na sabay-sabay na hakbang para mabuwag na ang International Criminal Court. Ito po ay ang pinakabagong hakbang ng Amerika, himukin lahat ng kanyang mga alyado na i-isolate na ang ICC para sa ganon tuluyan ng mabuwag. Ano ang huling banta kung meron man na sinabi ng Secretary of Foreign Affairs ng Amerika? Abay, kasama po yan doon sa mga kaalyado na kung gusto nyo magpatuloy na tayong kaalyado, i.e.
kung gusto nyo matanggap lahat ng benepisyong natatanggap nyo sa Amerika, gagawa kayo ng hakbang para ma-isolate na ang ICC kasama na ang pagbibitiw sa pagiging miyembro ng ICC. Sino-sino mga bansa na po pwedeng ma-impluensyahan yan? Well, ang mga bansa ma-impluensyahan po niyan, syempre, yung mga tumatanggap ng Biyernes sa Amerika. Sino-sino ba yan? Well, whether be it humanitarian or security, ito po ang mga bansa na hindi masyadong mayaman sa Africa, sa Asia, at saka sa Latin America. Pero dahil kakaunti lang naman po talaga ang mga bansa sa Asia na sumapi sa ICC, ang banta po talaga at ang paalala ng Amerika na ma-isolate ang ICC sa mga taong o mga bansa na nakikinabang sa Amerika ay directed sa mga bansang Latin America dahil karamihan sa bansang Latin America ay sumapi sa ICC at mga bansang Africa. Now, specific po ang sinabi ng Secretary of Foreign Affairs. Kasama na po dyan ang pagbibitiw sa ICC. Now, tutugon ba ang mga bansa ng Latin America at Africa sa ganitong pakailingan ng Amerika? Well, sa tingin ko, maski hindi nagkaroon ng ganyang panawagan ang Secretary of State ng Amerika, talagang scheduled na ng mga bansang Africa, lalong-lalo na ang pagbibitiw sa ICC. Diba? Nasabi ko naman po nung minsan, yung bansang Mali, Burkina Faso, at saka yung isa pang bansa, parang Nigeria ata yun, ay talagang bumitiw na. Ang pinaka-latest nga pong bumitiw ay yung sandali. Sino ba yung pinaka-latest na bumitiw? Check lang po natin. Ang pinaka-latest na bumitiw sa ICC ay sandali. Alam nyo, kaya na lang ako nag-broadcast na medyo nagsisenior moment ako. Burkina Faso, okay? Ay, 3 na pala. Naku, na-notify na pala. Dati, Burkina Faso lang. Ngayon, pati Mali at Niger ay nagsimula na ng proseso na pagbibitiw. Dati, iisa lang po ang nagbitiw sa kanilang 3. Pero bago itong 3 ito, ang mga nagbitiw na ay Burundi, Pilipinas, at syempre ang bansang Hungary. Okay? Pero yung Hungary po, nagkaroon ng bagong gobyerno, binago ang desisyon, kaya nananatiling miyembro ang Hungary. Pero hindi lang po isang bansa pa lang latest na nag-withdraw. Yung magkakaalyadong bansa ng Burkina Faso, Mali at Niger ay nagsabi na nagbibitiw sila. At bago pa po itong pananalita ng Secretary of Foreign Affairs nga ng Amerika, ang buong African Union, no? At ang African Union naman po ay merong ilang miyembro, halos lahat po ng bansa sa Africa ay member ng African Union, no? Ang suma total po na numero ng miyembro ng African Union ay 55, no? Sila po ay matagal na nagsasabi na talagang gagawa sila ng hakbang para umalis na sa ICC dahil ang ICC ay kasangkapan lamang ng mga bansang Europeans na nanakop sa kanila, no? At instrumento sa pagpapatuloy na pagsusupil sa kalayaan ng mga bansa ng Africa. Bukod pa doon sa pagkakataon o nagkataon na yung prosecutor taga-Africa ay mukhang pinag-iinitan ng mga Africans, no? At ito nga po ang dahilan kung bakit kinasuhan si Tatay Digo para sabihin ng prosecutor, hindi lang mga Afrikanong hinahabol namin, pati isang Asyano na si Rodrigo Roa Duterte. Kaya hayan po ngayon nakakulong si Tatay Digong. So with or without the call of the Secretary of State of America na lahat ng kanilang mga alyado, lahat ng nakikinabang sa Biyernes ng Amerika ay dapat ma-isolate sa ICC at ang simulang hakbangin ay para magbitiw, ang buong African Union po nagsabi 55 states mag-withdraw na sila. Ang aabangan na lang natin ay ang gagawin ng mga Latin American states. Pero yung mga Latin American states gaya po ng Venezuela, yan po talaga ay nagsabi na gusto na rin nilang bumitiw, no? So yan mga kababayan ko, talagang itong ICC nakakarma na. Kaya si Auntie Claire nanginginig na sa takot mga kababayan ko. O check naman natin yung pasabog po ng Net25. Tila sumulat daw di umano si Donald Trump dito. Tignan natin ICC News. Tignan natin O ito po mga kababayan ko, dating Pangulong Rodrigo Duterte sa international, tignan natin. O, tignan natin yung pasabog ng Net25 ha. O, ito po.
Yung viral lip Ayan, bali-balita na si Donald Trump sumulat sa Net25 para i-ere ito kasi yung mga mainstream media hindi nila ini-ere kasi bawal yata sa kanila mga kababayan, di umano ha. So ito bang pasabog ng Net25, sumulat na si Donald Trump, di umano ha, di umano. Tila mababanggit dito, sumulat si Donald Trump sa Net25 para ibalita kasi yung ibang mainstream ayaw nilang ibalita yung totoo na tila pinagtatakpan nila para hindi malaman ng taong bayan na si Tatay Digong ay palalayain na di umano. O ito, tingnan natin. Panoorin niyo po. United States of America, USA, ay nagdeklara po ng gera. Ayan na. Nagdeklara ng gera. Ang dami ng kagera ng US, ha? Alam mo O kita nyo mga kababayan, nagdeklara na ng gera laban sa ICC. Nako po, palasyo nanginginig na Anti-Claire. Tila na-stress na sa takot. Kasi sinasabi ni Anti-Claire dito, nako po, hayaan nyo ang Amerika. Hindi sakop ng pulisiya ang ang Pilipinas daw, hindi raw sakop ng pulisiya ng Amerika. Parang binabaliwala ng Anti-Claire. Tingnan si Da Junior manginginig dito pag napanood itong balita dito. O, tingnan natin. ang United States of America, USA, ay nagdeklara po ng gera. Ba? Nagdeklara ng gera. Ang dami ng kagera ng US, ha? Alam mo kung sinong kagera ngayon ng US? Sino ang kagera nila? Ang mismong ICC. Nako, pulbus yan. Ay, Durog yung ICC na yan. Hindi lang basta ICC yan. Oho. Lahat ng kaibigan ng ICC ay kalabanan ng Amerika. Ay ano si Donald Trump, oh. Nako po. Parang galit nga si Trump. Sabi nga dito, as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country. Nako, ang dami pa naman kaibigan sa Pilipinas yan. Naku po! Gusto mo magbanggit ako ng pangalan. Sumbong mo kay Trump. President Trump, kilala. Nako! Magpapadala po kami listahan. ha? Okay. Unahin nyo na. Oo. Oo. Sige. Oho. Total ang Amerika, Baka sila ngayon ang ipakulong ni Trump. Ganun ba ibig sabihin? ganun ang gagawin. Kasi yung ICC, pinakulong si Duterte sa dahig Subukan lang nila. Ha? Oh, yan. Oh, sige. Pagka nabalitaan ng Amerika na kayo'y Oh. nakikipagtulungan in any way sa ICC, Sa anumang kaparaanan, ha? ay Sa anumang kaparaanan? yari kayo. Oh. Alam mo ba kung sino ang ginamit pa ni Trump na magpadala ng babala? Sino? Yung mismong US Secretary of State, Aba, Marco Rubio. ay mabigat nga yan. O ito na mga kababayan, si Marco Rubio, binabalaan ng Pilipinas na wag nang makisawsaw, wag nang makipag-communicate sa ICC. Si Trillanes nga nanginginig na, napaihina sa salawal niya at magtago na daw yata di umano. Sila De Lima nanginginig po mga kababayan. Sila Da Junior dito kasi nga si Tatay Digong mapapadali ang kanyang pag-uwi. Nako po, Da Junior, sila Boying, takot na dito. Kung sino man yung mga nag-conspiracy para ipakidnap si Tatay Digong at ipakulong sa ICC. Nako po, eto na si Marco Rubio, may babala. Nako po. Talaga, mabigat yan. Hindi. Yung mismong US Secretary of State, Aba, Marco Rubio, ay mabigat nga yan. Talaga, mabigat yan. hindi biro-biro yan. Oo. Gusto mo mapakinggan? Ano ang sabi ni US Secretary of State Mark Rubio? Eto, nagpadala nga sa atin ng, sabi niya, Mensahe? i-play nyo ito sa saganang mamamayan. Yeah, O sabi ko sa inyo mga kababayan nagpadala ng sulat kasi nga ang Net25 mga kababayan, ito lang yung mapagkakatiwalaan na mainstream media outlet kasama po ng UNTV, SMNI News. Ito lang yung mga mapagkakatiwalaang sources ng balita. Pati mga vlogger, kami po, yung mga nagbabalita ng katotohanan.
Pero yung iba na nagbabalita, iniiba nila ang naratibo. Tila sinasabi nila na hindi naman daw kasama ang Pilipinas sa sinasabi ni Donald Trump na kakala sa ICC. Eh di ba sabi niya, whoever the country who helped the ICC over the financial, yung mga charity na hinuhut-hut nila sa mga bansa para kwartahan nila tapos arestuhin yung mga kalaban nila sa kanilang gobyerno, iitigil na. Kasi malalatigo kayo ni Donald Trump. Ayan, sumulat di umano yan. Sinabi, sumulat sa Net25 ang si Marco Rubio. Nako po, yari na, inggit na Santa Claire dito. Pakinggan natin. Babalaan ninyo yung lahat ng Ano ang sabi ni US Secretary of State Mark Rubio? Eto, nagpadala nga sa atin ng, sabi niya, Mensahe? i-play nyo ito sa saganang mamamayan. Yeah, pakinggan Babalaan ninyo yung lahat ng nakikipagtulungan sa ICC. Nako po, Lahat yari ng ka. sumusuporta. Hala! Patay Lahat ka dyan. ng kaibigan, nakikipagkaibigan yan sa ICC. Patay kayo Lahat dyan. ng pumupuri sa ICC. Hala ka! Yari kayo dyan! Patay kayo dyan! Yari kayo! Lahat ng mga pumupuri! Lahat ng nakikipagtulungan! Nako, dilima! Sila Attorney Conti! Nako po, yari! Sila Trillanes! Nako po, mga kababayan! The Junior! Nako po, nanginginig na sa takot. O, play natin ulit. Yung lahat ng nakikipagtulungan sa ICC. Nako po, lahat yari ng ka. sumusuporta. Patay Lahat ka dyan. ng kaibigan, nakikipagkaibigan yan sa ICC. Patay lahat kayo dyan. ng pumupuri sa ICC. Oh, Ito ang message namin sa inyo. ito na. I-play natin. For 250 years, Americans have governed ourselves as a free and sovereign people. We choose our own leaders, we determine our own laws, and when we're accused of a crime, we stand for judgment before a jury of our own peers. This is the essential and indispensable feature of our form of government. It is the foundation of our shared way of life. But today, powerful people in faraway places want to take that away from us. They believe that they should be in charge of your laws, of your country, your life, and they don't care whether or not you agree. Halfway across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it, maybe you haven't. But chances are you don't know the names of its judges, of its prosecutors, or its president. And you shouldn't have to. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes and compacts and the force of so-called international law. When the ICC was born 24 years ago, they told us that it was merely a narrow backstop, a global court that would step in to prosecute only the gravest offenses, things like genocide and war crimes, and only when a nation's courts were unable to prosecute them on their own. But the truth is, it was something far more radical and extreme. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. The danger of this global court has only continued to grow. Today, it threatens every aspect of our political and legal system. Border Patrol agents removing violent criminals from our country. American Marines risking their lives to defend our homeland. Prosecutors working to dismantle terrorist plots to attack and kill Americans. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away, facing the constant risk of prosecution and even imprisonment for the so-called crime of defending their own country. The American people never agreed to any of this, and they never will. Read the words of our Declaration of Independence. We fought a revolution against a foreign power transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve. Yan po si US Secretary of State Mark Rubio. Hindi ba matindi? Ang bigat ng mga sinabi niya. Ang bigat. Kasi nga naman itong ICC, sabi niya, kahit ayaw mo, pinakikialaman ito mga hukom sa inyong mga bansa eh. At ang sabi niya, Oh. ang kanilang inaasunto ay yung nagpapatupad lang naman ng batas. Yun. At dinedepensahan ng kanilang sariling bansa laban sa mga
terorista o sa sino mang nais na pumatay sa kanilang mga Oo. nationalities. Parang, Diba? parang pinariringgan ng Pilipinas, ha? Ah, oo Ganyan-ganyan na nangyari sa Pilipinas, eh. Ang sabi Diba? ni Secretary Marco Rubio, Oho. ay hindi kami papayag. Hindi kami papayag na yung aming mamamayan, dadalhin nyo dyan sa malayong lugar, miles away, at huhusgahan ang hindi naman sinasang-ayunan ng lahat ng mga Amerikano. O yan mga kababayan ko. Talagang itong ginawa nila kay PRRD. Nako po mga kababayan ko. Kaya nakakarma na itong si Antecler at si Dayunyor. Kaya ang ginawa nila kay Marcoleta. Di ba mga kababayan ko, kay Tatay Digong? Anong ginawa nila? Nilapastanganan nila si Senador Marcoleta. Binindalo nila ang katarungan at batas. Ginipit nila gaya ni Tatay Digong. Diba? Itong ICC kasi mga kababayan, alam natin na kasangkapanan ng mga demonyo. Mga balasubas. Hestas. Diba mga kababayan ko? Ito pa, tignan natin mga balitang sumasabog dito. Tignan nyo po ha. Ito pa pong balita sa sinasabi kasi ng mga tangalista fake news daw. Kayo ang fake news dito. Talagang sumasabog na at kalat na sa Net25 sa ibang news outlet, hindi nyo mapapanood dito. Kasi alam nila, mapapahiya sila, mapapahiya yung amo nila. Administration ng mga hakbang laban sa International Criminal. Naglunsad ang Trump administration ng mga hakbang laban sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, ito ay para wakasan ang banta ng ICC sa soberanya ng Estados Unidos. Thomas I. Likeness for the news. In a video message posted on Monday, Rubio said the ICC was initially intended to prosecute only the gravest offenses. But he says it has turned out to be something far more radical and extreme, adding that the Trump administration would not allow the court to threaten U.S. personnel. A State Department official speaking on the condition of anonymity says a wide range of options is under consideration to target the court. The measures include travel bans, visa revocations, increased sanctions against the ICC and affiliated organizations, and diplomatic pressure on other nations to withdraw from the ICC. The State Department says other countries are being pressured to diplomatically isolate the International Criminal Court and ensure that it cannot target Americans. The official says nations that refuse to reject the ICC while relying on U.S. assistance are likely to come under increased scrutiny. The court has not commented on Rubio's announcement. The international community established the ICC in 2002 to prosecute war crimes, genocide, and crimes against humanity. It asserts jurisdiction only if a member state is unable to or unwilling to prosecute the atrocities itself. The United States has never been a member of the court. However, the ICC statute also gives the court the power to prosecute atrocity crimes committed on the territory of member states by nationals of non-member states. Trump's opposition to the court goes back to his first term. It manifested again with a plan to penalize ICC officials, an idea developed in November 2024 when Trump was re-elected, and the court issued an arrest warrant for his ally, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Rubio said that he fears the court will prosecute U.S. personnel over things like the Trump administration's deportation of migrants and U.S. strikes on boats that officials say. Ayan mga kababayan ko, nakita nyo. Kalat na kalat talaga ito. Sinasabi nila fake news daw. Kasi nga, yung ibang media outlet hindi nila sinasabi. Yung press ng Pinas hindi na member pero sumusuporta sa ICC. Bigyan nyo ng sanksyon. Nako po. Yan ang leader, hindi puro maleta lang ginagawa. Tignan nyo. Very good. A sovereign nation that values her freedom like the USA is rightfully finding ways to proclaim her judicial independence and is emphatically rejecting the authority and jurisdiction of the ICC.
of which the USA is not a member. Wala na kwenta ICC, kurap at abusado sa kapangyarihan. Gusto sila maghari sa mundo. Budol din ang aksyon kapag pera pinapagana. O, kita nyo mga kababayan ko. Yan po mga balita natin mga kababayan. At shoutout sa inyong lahat. Ma'am Mirna Aura, Gaspar Beltran, Ma'am Imelda Focon, JJ at lahat po ng mga kababayan natin na tuloy-tuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. At sana po suportahan nyo po yung ating FB dahil alam nyo naman, puro tangalista yung nagko-comment doon. Ito yung FB natin, The Wonders Philippines, mga Hapon po kababayan sa inyong ko. lahat. Nandito po ako sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Tangang Matibag na itong Ayan po mga kababayan, panoorin nyo po, supportan nyo po ako sa FB natin. Kasi nga po, ito yung FB natin, no? Ito po yung FB natin. Ayan, no, The Wonders Philippines po. Mag-comment po kayo dyan kasi lagi po akong nag-FB ng mga satire picture. Okay po, salamat sa inyo at sana supportan nyo po ang ating YouTube channel. I-like at i-share nyo, subscribe nyo po ito. At salamat po sa lahat. Salamat, mabuhay.